We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. We remain Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Mga kapuso, patuloy na magdadala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ang low pressure area na dating Bagyong Kabayan. Namata ng pag-asa ang nasabing LPA 290 kilometers west-southwest ng Zamboanga City. Mababa na ang tsansa nitong maging bagyo muli. Posibleng lumabas ng PAR ang naturang LPA sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Bukod sa LPA, hanging amihan naman ang nakaapekto ngayon sa northern at central Luzon, habang shear line sa eastern section ng southern Luzon. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, magiging maulan pa rin ngayong araw sa halos buong Mimaropa Region, Visayas at Mindanao. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Ulanin din ang ilang panig ng northern at central Luzon. Ilang lugar sa Davao Oriental at Surigao del Sur ang napinsala matapos manalasa kahapon ang Bagyong Kabayan na kalaunan matapos maglandfall ay humina at isa na lamang low pressure area ayon sa pag-asa. Alamin natin ang detalye sa report ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao live mula sa Tandag City, Surigao del Sur. Kent? Sara, kaagad na inilikas ang mga apektado ng pagbaha sa Manay, Davao Oriental kung saan naglandfall ang Bagyong Kabayan. Samantala, ilang tulay naman ang nasira sa Caraga, Davao Oriental. Habang sa Surigao del Sur, ilang residente naman ang inilikas dahil na rin sa epekto ng masamang panahon. Narito ang aking report. Makikita ang pagragasan ng baha sa sapa ng Sitio Hagimit, Barangay Central sa bayan ng Manay, Davao Oriental. Lunes ng umaga, na epekto ng masamang panahon na dala ng Bagyong Kabayan. Agad na nagsagawa ng rescue operation ang mga kawani ng BFP Davao Oriental sa Sitio Libtong. Matapos malapit nang umabot sa tuhod ang antas ng baha sa residential areas. Kinarga na ng mga bumbero ang mga senior citizen upang mailabas ang mga ito sa kanilang mga binahang bahay. Ayon sa pag-asa, naglandfall ang Tropical Cyclone Kabayan alas 9:30 Lunes ng umaga sa Barangay Concepcion, Manay, Davao Oriental. Binaharin ang barangay poblasyon sa bayan ng Caraga, Davao Oriental. Kaya agad na inilikas ang mga residente. Pinangunahan ni Caraga Mayor Ronnie Sango Osnan ang pag-rescue sa mga natrap na residente at dinala ang mga ito sa mga evacuation center. Sa Barangay Lamiawan, nasira ang footbridge na nagdurugtong sa Barangay Pichon. Sa Hinatuan, Surigao del Sur, malalakas na alon na sinabayan pa ng tila sumasayaw na mga puno at malakas na ulan ang naranasan Lunes ng umaga. Ngunit bago pa man manalasa ang bagyo, nailikas na ang mga nakatira malapit sa coastal area para makaiwas sa posibleng pinsala ng bagyo. Sa Lianga, Surigao del Sur, ilang kabahayan ang binaha dahil sa malakas na ulan, maging ang mga pananim nasira dahil sa pagbaha. Kaya naman nasa 200 na pamilya na ang inilikas sa Barangay Payasa. Pagka 5 o'clock in the morning, nilinaw naman ang panahon, with the permission of the municipal executive, okay man sila og ang sa disaster, ako silang gialaw pagpauli, pero pagka 6:30 ibalik na po kadaot ang tempo mo nang namalik na po dire sa evacuation center. Ang ama na si Jeffrey, pinagkasya na lang sa kanyang tricycle ang mga gamit na pwede pa niyang maisalba. Ikarga na mo sir, kaya dito sa mga, perti naman ako ang baha ko sa mga. Kanya, among mga gamit na mo, amo na lang gidala diri ang among makaya na mong madala, pero ang uban na mga gamit, para sa mong balay.
Nahirapan namang makalabas ang 63 anyos na si Lola Bernandita matapos tumaas na hanggang tuhod ang antas ng baha. Yung permanente lang, kalinog, kabagyo, baha. Dapat garugit na. Sara, sa mga oras na ito, mainit na panahon ang nararanasan dito sa Surigao del Sur. Kaninang umaga, nagsiuwian na rin ang ilang mga evacuees sa kanilang mga bahay. Bagamat naging LPA na lang si Bagyong Kabayan, andyan pa rin ang posibilidad ng mga pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sara. Okay, maraming salamat Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Kanselado kahapon ang mga biyahe matapos isailalim sa Signal Number 1 ang iba't ibang lugar sa Central at Eastern Visayas, bunsod ng Bagyong Kabayan. Narito ang report ni Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ilang oras bago init ng Philippine Coast Guard ang suspension ng biyahe, pansamantalang isinara ang mga pantalan sa Cebu City. Kasama ang Cebu sa mga lugar na unang isinailalim sa Signal Number 1. Maraming pasahero tuloy sa Pier 1 ang nakipagsiksikan. Karamihan naman ay abala sa pagparibok ng kanilang tiket. Kasama sa mga stranded na pasahero ang mahigit na 100 na miyembro ng Boy Scouts of the Philippines na mula pa sa Iloilo at pauwi na sana sa Surigao. Uya kami pababayain ni City Mayor Rama o ingon man sab sa DSWD nga mao'y nagkup-kup sa amo nga gi-rescue kami from Terminal Port Number 1 nganhi sa Abiliana Sports Complex. Sa datos ng Philippine Coast Guard, aabot sa 1,295 ang na-stranded na mga pasahero matapos hindi pinayagang makabiyahe ang 34 passenger vessel sa Central Visayas. Very strict po tayo dyan. Nasa memo circulars po natin na bawal po talagang lumayag. Pinagbabawalan po lahat natin. Ayon sa monitoring ng OCD, nasa 454 na mga pasahero ang na-stranded sa mga pantalan sa Leyte at Southern Leyte. Ito'y matapos hindi pinayagang bumiyahe ang 9 passenger vessels at 157 rolling cargos. Ang Leyte, Southern Leyte at ilang lugar sa Eastern Samar ang isinailalim sa Signal Number 1. Kanya-kanyang hanap ng maupuan at mahigaan ang mga pasahero sa loob ng terminal ng PPE Port sa bayan ng Dumangas, Iloilo. Ito ay matapos kansilahin ng Philippine Coast Guard ang mga biyahe ng mga ro-ro vessel mula Dumangas, Iloilo, Bacolod City at vice versa kahapon. Kabilang sa mga na-stranded ang ilang Boy Scout at mga guro na sumali sa 18th National Scout Jamboree sa Pasig City. Gaya ni Randel na uuwi pa sa Zamboanga City. Okay lang po. Safety first po. Alas 5 kahapon ng hapon nang bumalik sa normal ang biyahe ng mga sasakyang pangdagat mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak. Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa pool naman sa CCTV ang pagsemplang ng motorsiklo matapos masagi ng kotse sa kalsadang bahagi ng Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Sa lakas ng impact, sumemplang at tumama sa poste ng kuryente ang motorsiklo. Sugatan ng rider habang dead on arrival sa ospital ang angkas ng motorsiklo. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang dalawang panig. Nadaan naman sa areglo ang aksidente. Paalala naman ang otoridad sa mga motorista na maging defensive driver at doblehin ang pag-iingat para makaiwas sa aksidente. Yun pong yung pinaka-basic, always po tayo na magsuot ng helmet para po kung may mga ganitong insidente, at least malesen yung damages sa mga drivers natin. Isa ang patay sa dalawang magkahiwalay na malalaking sunog sa Davao City. Nakaalerto si Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Makakapal na itim na usok at naglalagablab na apoy ang makikita sa factory ng plastic at foam na ito sa Barangay Tibungco, Davao City, alas 8 Lunes ng umaga. Isang 19 anyos na trabahador na si Jeffrey Segovia ang namatay matapos matrap sa loob ng naturang factory nang sumiklab ang sunog. Nagtamo naman ang isang kasamahan ng biktima ng second-degree burn sa kanyang mukha. Ayon sa BFP Davao City, highly combustible raw ang mga nasa loob ng factory kaya't agad na lumaki ang sunog.
Sunod na nirespondihan ng mga bumbero ang malaking sunog sa Masaya, Barangay Vicente Duterte, Agdao District, Davao City, bandang 9 Lunes ng umaga. Pagdating sa lugar, maraming kabahayan na ang nilamon ng apoy dahil dikit-dikit at gawa sa light materials ang mga bahay. Sa laki ng sunog, umabot na ito sa mga kabahayan sa katabing Barangay Leon Garcia. Ayon sa BFP, nasa 13 kabahayan ang nilamon ng apoy. Maliban sa pag-apula ng apoy ng mga bumbero, nagbayanihan din ang mga residente sa pamamagitan ng pagkuha ng tubig mula sa dagat. Ako na nga, so tapos ang kalayo ni Dako na, kadali ra kayo ni Dako ang kalayo, sir. Likod sa balay sa mong silingan, nag-ula sa muaba. Patuloy pa ang investigasyon ng BFP sa Sanhi at Pinsala na idinulot ng dalawang magkakasunod na sunog. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Argil Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasado na ang Oplan Ligtas Biyahe sa Batangas Port. Nakatakda ring buksan ang karagdagang boarding gates ng Pantalan dahil sa inaasang pagdagsa ng mga biyahero. Ang detalye sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Isang linggo bago ang Pasko, unti-unti nang dumadagsa ang mga pasaherong magtatawid dagat sa Passenger Terminal Building ng Batangas Port. Sa labas pa lamang nakaantabay na ang Philippine Coast Guard, Maritime Police at ang mga kawani ng Pantalan upang umalalay sa mga pasahero. Mahigpit pa rin ang isinasagawang bag checking at frisking sa mga pasaherong papasok sa Terminal Building. Inilatag na rin ang mga help desk sa loob ng Pantalan. As per forecast ng ating corporate planning ng head office, 400,000 embarking passengers. For the rest of the Unitide season, nagsagawa na rin ng mga additional na security measures like nag-add na rin ng mga K9 units. Ang ilan sa mga biyahero mas pinili raw na magbiyahe na ngayong araw kaysa makisabay pa sa dami ng tao sa mga susunod na araw. Para hindi po hassle sa pagbiyahe gawa ng baby namin. Samantala, nakatakda namang buksan ang 3 karagdagang boarding gates ng Pantalan sa unang quarter ng susunod na taon. Pero paglilinaw ng PPA Batangas, maaari nang okupahin ng mga pasahero ang mga nakalaang karagdagang holding area upang bigyang daan ang dagsa ng mga biyahero sa mga susunod na araw. Mas luluwag siya definitely. Almost double yung kanyang seating capacity ngayon. So mas maraming lugar ang pwedeng gamitin ng ating mga pasahero habang nag-aantay ng kanilang barko. Bagamat may banta ng low pressure area, wala pa ring abiso ng gale warning mula sa PCG Southern Tagalog kaya maaari pang maglayag ang mga pampasaherong bangka at barko. In-intensify na po natin yung ating pre-departure inspection para sa seaworthiness ng ating mga barko na umaalis po dito sa Port of Batangas as well as sa iba pa pong mga ports within the Batangas COR po. Ayon pa sa pamunuan ng Pantalan, posibleng sa ika-21 pa ng Disyembre ang pagdagsa ng mga pasahero sa Batangas Port. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Patay ang isang sundalo habang 3 ang sugatan sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng mga militar at umano'y mga miyembro ng rebeldeng grupo sa bayan ng Balayan, Batangas. Tutukan sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sa video na ito mula sa ilang residente sa Barangay Malalay, Balayan, Batangas, maririnig ang sunod-sunod na putok ng baril na umalingaw-ngaw mag-aalauna ng madaling araw noong linggo. Engkwentro na pala ito sa pagitan ng mga miyembro ng NPA at ng kasundaluhan na nakadeploy sa lalawigan ng Batangas. Ayon sa Southern Luzon Command o SOLCOM, isang sundalo ang nasawi habang 3 iba pa ang sugatan sa nangyaring engkwentro. More or less po 14 o 15 po yun na engkwentro ng tropa. Tapos may namatay po na 6 yung namatay. 6 po yung NPA, sa tropa po ay 1 ang namatay. Pero
Yung 3 po na wounded. Wala pa raw eksaktong impormasyon ng Solcom kung ilan mismo ang nasawi sa hanay ng NPA. Ngunit ayon sa kanila, sila rin umano ang grupong kanilang nakaengkwentro sa ibang bahagi ng Batangas. In-expect po natin na sila pa rin yung mga yon na gumagala doon. Kay area po, yung grupo na area dati yung naandyan nung nakaraan. This time po, sa may tubuhan po nangyari yung engkwentro. Mahigpit pa rin ang isinasagawang pagbabantay ng pulisya at mga sundalo sa lugar kung saan posibleng namamalagi ang mga rebelding grupo. Pasasalamat po doon sa mga nasa residente. Sa kanila po talaga unang nanggagaling ang mga pamonitor natin ng paggalaw ng mga teroristang NPA dyan sa lugar. Sa mga natitira pa naman pong kakaunti na lang na NPA dyan, magpapasko na po. Usap tayo. Usap ang kapayapaan po at magsipagbalik loob na po tayo. Pag magsama-sama po tayo ngayon malalong pagpapasko para magkasama-sama na tayo ng ating mga pamilya. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasawi ang 38 anyos na negosyante matapos pagbabarilin sa isang subdivision sa barangay Balintawak, Lipas City. Nakikipag-inuman raw ang biktima sa kanyang mga kaibigan nang mangyari ang pamamaril. Sospek sa insidente ang 40 anyos na lalaking umano'y nakaalitan ng biktima. Hindi muna idinetalye ng pulisya ang dahilan ng alitan habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon. Tama ng bala ng baril sa kaliwang dibdib at kanang braso ang tinamo ng biktima na idineklarang dead on arrival sa ospital. Kasalukuyan pang pinaghahanap ang nakatakas na sospek patungo sa Lipas City proper sakay ng isang gray SUV. Sinusubukan pang makipag-ugnayan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa pamilya ng biktima para sa kanilang pahayag. Kapuso OST Princess at Queendom Diva Hannah Persillas, pinasaya ang mga taga Narvacan, Ilocos Sur. Samantala, Rocco Nasino at Angela Alarcon, good vibes naman ang hatid sa Narvacan Festival 2023. Tunghayan sa report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mapapaindak at mapapasayaw ka sa tugtog ng iba't ibang instrumento sa Grand Civic Parade na bahagi ng formal na pagbubukas ng Narvacan Festival 2023. Kahit tirik ang sikat ng araw, hindi yan inalintana ng mga Narvacanyan na nakisaya sa pista. Hindi naman magkamayaw ang mga Narvacanyan nang haranahin sila ni Kapuso OST Princess at Queendom Diva Hannah Persillas. Kwento ni Hannah, hindi umano niya maitago ang kanyang excitement na makabalik sa Heritage Province ng Ilocos Sur dahil na rin sa mainit na pagtanggap ng mga Ilocano. Nakakatuwa kasi makikita mo talaga na andun sila, nagstay sila, and nakita ko naman sa mga mukha nila na masaya din sila at nag-enjoy sila. Pagsapit ng gabi, wala ring patid ang tilian at hiyawan ng fans dahil sa upbeat performance ng The Missing Husband lead actor na si Rocco Nasino. Hindi rin nagpahuli sa pagpapakilig si sparkle artist Angela Alarcon. Thank you so much, MJ. O, tara, picture tayo. Grabe, I'm feeling #blessed talaga kasi nakapagbigay ako ng saya at tuwa po sa mga tao. Kaya nakakatuwa pagdating namin, nakita namin na napakaraming tao na very festive talaga. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Nagsimula ng dumagsa ang mga biyahero sa ilang pantalan sa Bicol Region, isang linggo bago ang araw ng Pasko. Sundan sa report ni Chris Novelo ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Alas 7 pa lang ng umaga, naghihintay na ng masasakyang Roro vessel sa Pasacao Port sa bayan ng Pasacao, Camarines Sur, si Peña, Francia. Galing siya sa Metro Manila at pauwi sa probinsya ng Masbate para doon magdiwang ng Kapaskuhan. Ano lang, banding-banding kaming mag-agum. Magtuturo tinda siyempre. Siyempre at perang aldaw na dahil kami nagkahilingan.
Ayon sa Coast Guard Substation Pasakaw, mula pa noong Sabado, mapapansin na ang paglobo ng bilang ng mga pasahero na umuuwi sa probinsya at patungo sa Maynila. Mahigpit naman ang ipinapatupad na seguridad sa naturang pantalan. Baka mga 20, yan, lagsakan na yung pasahero na. Ngayon na simana, ini-inspector natin na baka magbulyo ng pasahero. Sa bayan ng Matnog, Sorsogon, nagsimula na rin dumami ang mga dumarating na mga sasakyan at mga pasahero na pawang mga patungong Visayas Region. Wala naman daw operasyon sa problema ng pantalan kaya tuloy-tuloy naman ang biyahe ng mga Roro. Inaasahan namang dadagsa ang mas maraming biyahero sa darating na Biyernes para sa holiday season. Yung normal na daily average natin na pasahero na nasa 2,000, 2,500. These past few days, pumalo na yan to almost double. Nasa 4,500, 5,000 na. And yung mga rolling cargoes naman natin na dati-rati ay 500 to 600 units yung naitatawid natin from Matnog going to Allen, Northern Samar. Pumalo na yan to almost 1,000. Sa Piodoran Port sa bayan ng Piodoran Albay, dumami na rin ang mga biyahero na pauwi sa probinsya ng Masbate. Mapapansin na rin ang pagdami ng mga cargo truck na nagpapapigat sa daloy ng trapiko sa National Highway ng Barangay Banawan papasok sa Pantalan. Kaya paalala ng mga otoridad sa mga motorista na gamitin ang nakalaang parking areas para mabawasan ang bigat ng trapiko. Talagang igwa kay mga madudunong ng mga truck drivers. Abo po maglaog, abo magbayad. Abo magbayad parking fee. Kaya siguro sa mga masunod na daw, mapipilitan kami na tikitan ining sa tuya. Pero ngayon, pinasensyahan ni. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang lalaking natutulog sa gilid ng kalsada ang patay matapos maipit sa pagbangga ng dump truck sa tindahan ng motorsiklo sa San Jose, Batangas. Samantala, isang 79 anyos na babae nasawi matapos mabundol ng motorsiklo sa Dolores, Quezon. Narito ang report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Wasak ang unahan ng tindahan ng motorsiklong ito sa tabing highway na sakop ng Barangay Taysan sa San Jose, Batangas matapos araruhin ng dump truck na yan kahapon ng umaga. Basag ang salamin ng sasakyan. Sobrang lakas po talaga ng pagkayanig sa ramdam po sa taas. Parang may sumabog po na hindi mo maintindihan kung ano pong sumabog. Bago pa ang pagsalpok sa establishmento, nauna na raw munang mabangga nito ang kasalubong na tow truck. Sugatan ng pahinante nito, mabilis daw ang takbo ng dump truck na kargado ng basura. Pataas kami, siya pababa. Nung pagtapat po sa amin ng dump truck, bigla na lang kumaliwa. Kami yung natumbo kaya bumaligtad kami. Ang magkakaanak ni Unima na katutubong mangyan na natutulog noon sa labas ng tindahan, nagulantang sa pangyayari. Patay ang padre de pamilya ng masapul ng umano'y rumaragas ang dump truck. Nagulat lang kami sa pagtulog. Siya nga yung namatay, tuluyan na hindi bumangon, naipit na yun. Dalawa pa sa magkakaanak ang nasugatan din sa pangyayari. Sa investigasyon ng pulisya, nakatulog ang driver ng dump truck habang nagmamaneho. So nakain niya bahagya yung lane ng northbound. Yun ang nag-cause ng collision. Pinaghahanap na ng mga otoridad ang driver at pahinante ng dump truck na mabilis umanong tumakas matapos ang insidente. Nagpapatuloy pa ang investigasyon. Patay rin ang 79 anyos na lola matapos mabundol ng motorsiklo habang patawid sa kalsada sa Barangay Antonino, Dolores, Quezon. Papunta raw sana sa kamag-anak ang biktima nang mangyari ang insidente. Nakatigil lang daw noon ang biktima at huminto rin ng motor pero hindi raw nagkaintindihan ng driver ng motor at ang nasawing lola. Nabagok ang ulo ng biktima sa kalsada na dahilan ng pagkamatay nito. Hindi naman po siya tumakas na, yun nga po, siya nga pa rin po ngayon nagbayad nung naging gasto sa ospital. Base rin po sa aming initially ay itinalabo nila sa barangay yung insidente. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pasintabi po, isang 7 taong gulang na batang lalaki ang dinukot at pinatay sa Leyte. Wala ng buhay na matagpuan ng grade 1 pupil na si Aaron Vergara noong Biyernes, December 15, isang araw matapos na mai-report na siya ay nawawala. Sa isang CCTV na nakalap ng Calubian Municipal Police Station, huling nakitang buhay ang bata hapon noong Huwebes. Makikita na isinakay siya sa isang tricycle. Nakita na lang ang bangkay ni Aaron sa damuhan sa Barangay Palid. At sa tulong ng CCTV, agad na natukoy ang pagkakakilanlan ng sospek na agad na hinuli ng PNP. Inamin ng sospek ang paratang at siya rin ang nagturo sa kinaroroonan ng bata. Ayon kay Police Corporal Randolph Carataw, investigator on case,
Inamin ng sospek na nagawa niya ang krimen dahil sa galit sa pamilya ni Aaron. Gamit ang kanyang kamay, tinakpan niya ang muka ng bata hanggang siya ay mamatay. Hindi na nagbigay ng pahayag ang sospek na nasa kustodiya na ng Calubian Municipal Police Station. Isinampa na ang kasong murder laban sa sospek. Binuksan na sa publiko ang dancing fountain ng bayan ng San Jose, Batangas. Silipin sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Sa hudyat, umarangkada ang ipinagmamalaking dancing floor fountain ng Parks and Plaza ng San Jose, Batangas. Sa saliw ng iba't ibang kantang pampasko, tila sumasayaw ang mga water fountain na siyang ikinagalak ng mga residente. Hindi lang mga mata ang nakatutok sa atraksyon, kundi pati na rin ang mga cellphone camera dahil sa hindi magkandamayaw na pagse-selfie at groovy ng ilang magkakabarkada at pamilya. Saya-saya. First time nga dito makapanood ng ganito kaganda. Kasama ko yung aking mga apo. It's nice. It's so nice. Ayon sa San Jose LGU, layo ng pagbubukas ng nasa 2,000 square meter na atraksyon na mas mapalakas ang turismo sa bayan at makilala ang mga produktong ipinagmamalaki sa lugar. Isa sa malaking nagbibigay na income sa iba't ibang bayan ay ang tinatawag na tourism. So kaya sinabi ko, kailangan magkaroon kami ng magagandang uri ng makikita sa San Jose at makakatulong din. Naniniwala ako sa mga public utility vehicles namin, lalo na yung mga tricycle, yung mga manininda. So yun ang amin talagang isang purpose. Ang residenteng si Lizelle na minsan lang daw kung lumabas, isinama na pati ang mga anak sa pamamasyal na tuwang-tuwa sa dancing floor fountain ng kanilang bayan. Para po naman makapaglibang sila kahit papano kasi Christmas naman, tsaka bakasyon na po nila. Tuwing alas 7 at alas 9 ng gabi ang palabas para sa dancing floor fountain na magtatagal hanggang Pasko. Pero pinag-uusapan pa rin umano ng sangguniang bayan kung gagawin kada weekend ang mga shows pagkatapos ng Pasko. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, 6 na araw na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.